Hello guys, ang drawing ko sa video kong ito ay si Song Gi-han. Si Song Gi-han, kilala rin bilang Player 456, ay isang kathang-isip na karakter at pangunahing bida ng South Korean dystopian survival thriller na serye sa telebisyon na Squid Game, na ginawa para sa Netflix. Nilikha siya ng tagalikha ng serye na si Hwang Dong-hyuk at ginampanan ni Lee Jung-jae, na pinalayas sa pagnanais na maapektuhan ang kanyang reputasyon bilang isang cool na aktor at ipakita ang sangkatauhan sa likod ng kanyang papel. Kinuha ni Gi-han ang maraming aspeto mula sa buhay ni Hwang, kabilang ang kanyang kapitbahayan, pangalan ng kanyang kaibigan noong bata pa, mga aspeto ng kanyang tiyuhin, at ang kanyang sariling pakikibaka sa pagsusugal at kabiguan. Noong idinisenyo ang kanyang karakter para sa Season 2, nilalayo ni Hwang na gawin siyang isang karakter na maladon quicksouth, na walang ingat na nag-aalsa laban sa sistema. Natagpuan siya ni Lee na siya ang pinaka-nakakasakit ng puso na karakter na ipinakita niya. Siya ay tininigan sa English dub ni Greg Chun. Si Gi-han ay isang diborsyado na dating tsuper at adik sa pagsusugal na sumali sa isang lihim na paligsahan sa buhay o kamatayan na binubuo ng 6 na larong pambata kung saan nakikipagkumpetensya siya sa 455 iba pang mga manlalaro para sa premyong cash na hanggang 45.6 bilyong won pagkatapos na magkaroon ng malaking utang mula sa pagsusugal at kawalan ng trabaho. Sa panahon ng paglahok, nakikipag-alyansa siya sa iba't ibang kalahok, kabilang sina Ali Abdul, Cho Sang-woo, Kang Se-bayuk, at Oh Il-nam. Kasunod ng kanyang panghihinayang tagumpay sa Season 1, bumalik siya bilang isang kalahok sa mga laro ng pangalawa at pangatlo sa pagtatangkang tapusin ang mga ito. Si Gi-han ay mahusay na tinanggap bilang isang karakter sa Season 1, kung saan nanalo si Lee ng maraming mga parangal para sa kanyang pagganap, kabilang ang isang Screen Actors Guild Award at isang Emmy. Tinalakay ng mga kritiko ang mga pagkakatulad sa pagitan ng kanyang buhay at mga totoong problema sa South Korea, kabilang ang krisis sa pananalapi sa Asia noong 1997. Ang kanyang Season 2 at 3 portrayals ay mas halo-halong, na may mga kritiko na pakiramdam ang mga aksyon ng kanyang karakter ay nakakabigo at walang kabuluhan. Gayunpaman, sa kabila ng mga kritisismong ito, pinuri si Lee sa paglipat mula sa isang magaan na karakter patungo sa isang mas maitim sa ikalawa at ikatlong season ng palabas. Ito na po ang result ng aking drawing. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, don't forget to like, comment, share and follow. Maraming salamat po sa inyong panunood.